Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Pag sinabing Boy Scout, laging handa. Gaya na lamang ng binatang ito sa Cotabato na nagpamalas ng kanyang kahandaan sa isang life or death situation. Makapigil hininga ang tagpong sa resort na ito sa Kabakan, Cotabato. Nang ang lalaking ito nalunod. Natarantaman ang mga nakapalibot sa biktima, pero hindi ang binatang ito na lakas loob na ni-revive ang lalaki. Huwag kayo mag-initiate ng kahit ano kay paramedics lang. May mga umaawat man sa kanya. Tuloy pa rin ang pag-CPR niya sa biktima. Hanggang ilang sandali lang. Huwag ka matulog po, huwag ka matulog. Nagkamalay ito Nice ka. at ligtas na naisugod sa ospital. Ang binatang sumalba sa biktima, ang 16-year-old na si Rexel, na isa palang Boy Scout. 4 years po ako sa scouting, sir. From grade 7 to grade 10. Kakarating lang daw noon ni na Rexel sa resort na malunod ng lalaki. Nakita ko po siyang walang malay at yung mga mata niya po ay walang response. Ang duda po namin, sir, is na-slide po siya. Ako ay kinabahan kasi first time ko kasi yun na incident after ko po mag-graduate ng ESTC, Emergency Service Training Course ng Senior Scouts. Ito po yung pinakamataas na kayang salihan ng Senior Scouts po na training. Kahit kabado man, agad daw niyang in-apply ang kanyang mga natutunan sa training. Every time po na may emergency, we need to compose ourselves. Sabi ko po sa kanila na dalhin mo muna siya sa safe na place para maka-assess tayo ng mabuti. So, nadala na po siya doon and then after ko chinek yung pulse niya at saka breathing, wala po, di ba? So, nag-initiate na po ako ng CPR. 3 minutes ko po siyang CPR hanggang sa nagkamalay po siya. Nag-perform po kami ng 2-man carry at sinugod po siya sa ospital. Sa awa po ng Diyos, okay na po siya ngayon. Nang dahil sa pinamalas na kabayanihan ni Rexel, kinilala siya ng kanilang LGU, pati na ng Boy Scouts of the Philippines. Nagpapasalamat po talaga ako sa pamilya ko na pinasali nila ako sa ganun po na training. Dahil po sa training na yun ay nakatulong po ako na makasalba ng buhay. Mabuti na lang ang ating mga Boy Scout. Laging handa. Pero may ideya ba kayo kung kailan at paano nagsimulang ihanda at hubugin ng Boy Scouts of the Philippines sa mga kabataang Pilipino? Kuya Kim, ano na? Ang scouting ay dinala ng mga Amerikanong sundalo sa Pilipinas noong 1910s. Naitala ang pinakaunang presensya ng mga Boy Scouts sa Maynila noong 1912. At nabuo naman ang unang Filipino troop noong 1914. Noong 1923, tinatagang Philippine Council ng Boy Scouts of America. Noong October 31, 1936 naman, tinatagang Boy Scouts of the Philippines sa ilalim ng Commonwealth Act No. 111. Formal itong nilunsad bilang pambansang organisasyon noong January 1, 1938. Mula noon, naging daan ang BSP para hubugin ang mga kabataang Pilipino upang maging mabuti at responsabling mamamayan sa pamamagitan ng iba't ibang activities gaya ng camping, community service at leadership training. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, na-miss nyo ba sina Sangre Amihan at Pagaspas ng Mulawin? Ngayong gabi sa GMA Prime, muli natin silang makikita pero cosplay lang ng Task Force Firewall agents para sa kanilang sunod na misyon. Makichika kay Athena Imperial. Encantadia ba ito? O Mulawin? Hindi. Task Force Firewall. Pero hindi kayo namamalikmata. Si Chief Isa yan na cosplay bilang ang pinakamamahal niyang karakter na amihan para sa operation ng Team Firewall. Yung mga nandun, nagtataka kung bakit nakabaril si Amihan. Kasi dapat espada yun, di ba? Pero bakit daw siya nakabaril? Ang funny lang isipin na si Isa, magdadamit as Amihan. na ano lang, the way, panoorin nyo na lang, iba din yung atake ko doon. Kasi hindi niya kilala si Amihan eh. Hindi kilala ni Isa. So. May personal touches nga raw si Kylie sa stunts for their action scenes. Yung isang stunt nga yung tumalon si Isa doon sa parang palaruan, tapos dilipad siyang ganun. Ako din yun eh. Si Agent Leila, played by Cheska Fausto, nag-costume naman bilang si Sangre Flamara. Aba, bagay!
Abisala Eshma. I give it to the writers, to the creative team. Kasi, paano mo maiisip yun, di ba? Sa isang action, modern action series, tapos papasukan mo ng Encantadia stint, di ba? Which is very iconic rin. Si Buboy Villar na gumanap bilang wantok sa Encantadia na pa-reminisce sa isinuot na costume for the episode. Bring back memories talaga kami. Nag-usap kami nila Kylie na parang, oh my God, 2016, di ba? Na, 2016, sinusuot mo yung costume niya. Akala nila na parang meron daw Encantadia Part 3 daw or Sangre Part 3. Si Pagaspas naman sa cosplay ni Gabo, played by Miguel Tan Felix, na role din niya sa Mulawin at Encantadia. Sabi ng cast, napapanahon ang pagtalakay ng serye sa mga krimen sa online games at social media, lalo't ang mga target na biktima, inosenteng kabataan. Kailangan mapanood ito, hindi lang ng mga bata of course, pati ng mga magulang. Marami ng mga masasamang tao, no? Hindi lang basta nakikita mo lang, nasa social media na yan sila. Kaya mag-iingat, nasa games na. It's a very real issue na kailangan talaga mapag-usapan kasi it's really not safe for kids to be chatting with mga mapagpanggap na tao na it might cause them danger. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! Inirekomenda ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman na kasuhan ng plunder, graft, direct at indirect bribery at money laundering si dating House Speaker Martin Romualdez. Dahil umano ito sa pagkamal nito ng tinatayang 56 billion pesos mula sa mga flood control projects kasabwat si dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Co at pagtatago ng mga perang ito sa mga korporasyon mula 2022 hanggang 2025. Si Co pinakakasuhan rin ng plunder, graft at direct bribery kasama ni Romualdez. Bukod dyan, kasama naman ni Romualdez sa inirekomendang kasuhan ng indirect bribery ang isang Jocelyn Sereno at iba pang hindi pa nakikilalang individual. May 8 individual at korporasyon kasama ni Romualdez naman ang inirekomendang kasuhan ng money laundering o paggamit ng illegal na pera para bumili ng legal na mga ari-arian. Sa supplemental affidavit na isinumite ng panel sa Ombudsman noong July 20, ipinadagdag nila ang mga kasong yan sa nauna na nilang rekomendasyon nitong Abril laban kina Co. Nakakuha raw kasi sila ng karagdagang testigo at ebidensya kaugnay ng mga umano'y pagde-deliver ng pera na tinawag na basura kay Romualdez. Ilan sa mga testimonyang pinagbasehan ng rekomendasyon ay ang kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nag-deliver daw ng mga commitments o kickback mula sa mga flood control project kay Co at mga testimonya ni dating Marine Orly Gutesa at 8 dating bodyguards si Co na nagsabi na nag-deliver sila ng mali-maletang pera sa iba't ibang mga bahay ni Romualdez mula 2021 hanggang 2025. Ayon sa kanila, basura raw ang nakasanayan na nilang katawagan sa mga perang dinideliver nila na inilalaman sa mga maleta, paper bags, envelopes, malalaking kahong plastic at mga balikbayan boxes. Galing daw ang mga basura na ito sa mga kontraktor at mga individual na may kaugnayan sa DPWH tulad ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, isang engineer Danny Villa at isang district engineer galing sa Region 5. Ang mga maliliit na maleta daw ay naglalaman ng 15 million pesos hanggang 20 million pesos. Ang medium, 30 million hanggang 40 million pesos. At ang large na maleta pwede maglaman ng 50 million pesos hanggang 70 million pesos. Ang mga paper bags naman daw at envelope ay pwede maglaman ng 2 million pesos hanggang 10 million pesos. Kalakip sa complaint affidavit ang mga umano'y maleta na i-deliver ng mga dating bodyguard kay Romualdez at kay Co. Nagsimula daw ang pagde-deliver ng pera noong 2021 sa bahay ni Romualdez sa McKinley Forbes Park na karaniwang 5 hanggang 10 small at medium na maleta. Minsan daw 3 hanggang 4 na beses ginagawa, lalo na pag bare months na. Dinetalye sa supplemental complaint ang deliveries sa iba't ibang lugar at iba't ibang bahay ni Romualdez hanggang taong 2025. Noong September 2022, panahon na naging chairman na si Co ng House Appropriations Committee, nag-deliver daw ng 10 large na maleta sa bahay ni Romualdez. May delivery ulit ng 28 maleta umano sa bahay ni Romualdez noong December 2022. 22 maleta naman ang i-deliver ulit sa McKinley sa Forbes Park noong November 2023. Meron din daw delivery ng mga 50 mga maleta noong December 2023 mula sa unit ni Co sa Horizon Homes papunta sa McKinley. Meron ding mga delivery sa umano'y bahay ni Romualdez sa Aguado Street sa Maynila sa tapat ng Malacanang noong 2023 at 2025.
Noong 2024, nagkaroon na rin ng delivery ng pera sa unit ni Romualdez sa Manila Polo Club Townhouse sa Forbes Park sa Makati. Asa isa pang bahay nito sa Nara Avenue sa Forbes at Tamarind Road sa Forbes Park. Kung susumahin ang bilang ng mga maleta sa affidavit na umano'y idineliver ni Ko kay Romualdez ay hindi ito bababa sa 289 na mga maleta. Ang mga perang nakuha ni Romualdez napunta raw sa mga korporasyon na pinakakasuhan ng Ombudsman Panel dahil ginamit ang mga ito para kumuha, maglipat at magtago ng mga ari-arian para sa kapakinabangan ni Romualdez. Sa salin ni Romualdez noong June 2025, inineklara niya na meron siyang 293 million pesos na cash at pera sa bangko mula sa kanyang kabuang asset na 1.185 billion pesos. Pero ayon sa panel, makikita daw sa record na lampas pa dyan ang bilyong-bilyong pisong mayroon si Romualdez na nasa iba't ibang korporasyon na may real estate properties at investments na hawak. Ang rekomendasyong ito ng special panel na mga investigador ng Ombudsman ay isasalang sa isang preliminary investigation dito sa Ombudsman para suriin kung may sapat na ebidensya para ituloy at ihain ang kaso sa Sandigan Bayan. Hihinga ng kanilang panig sina dating Speaker Romualdez tungkol sa rekomendasyong ito. Ang proseso ho doon, yung officer in charge doon sa preliminary investigation ay magbibigay or mag-i-issue ng order to file counter affidavit. At doon ho natin makikita yung date. Hindi ko pa nakikita po yung order to file counter affidavit. Pero malamang po sa hindi, it will be issued sometime this week. At oras na matanggap ang counter affidavit ni Romualdez ay may 60 araw o 2 buwan para magdesisyon kung sasampahan ng kaso si Romualdez sa Sandigan Bayan. Ayon sa abogado ni Romualdez, handa raw ang dating speaker na harapin ang anumang reklamo laban sa kanya. Kung magkakaroon daw ng patas na laban at paghusga batay sa ebidensya ay mapapatunayan ni Romualdez ang kanyang panig. Hiniling nila sa publiko na hayaang manaig ang proseso at magpasya ang ebidensya. Sinisikap din namin makuha ang panig ni Ko na sinasabing nagtatago sa Europa at iba pa mga nabanggit sa supplemental complaint. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam, posibleng humina ang pressure ng tubig gripo ng Manila Water at Maynilad. May pag-asa bang bumalik sa normal at umakyat muli ang tubig ng Angat? Nakatutok si Rafi Tima. Ganito man kalakas ang ulan sa mga nakalipas na araw. Tuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat na pangunahing pinagkukunan ng tubig gripo ng Metro Manila. Tuloy pa din naman kasi ang konsumo ng tubig mula sa dam. Mas marami po tayong nakukonsumo kaysa yung pumapasok. Kaya po bumababa yung elevation ng dams natin kahit na umuulan doon sa watershed ng Angat o ng mga dams natin. Kaya sabi ng Manila Water, posibleng maging mahina ang pressure ng tubig gripo sa ilang lugar na kanilang sinusuplayan. Para tayo pa rin ang pag-distribute natin ng tubig sa lahat ng ating mga customers despite declining levels of dam. Pero 24 oras pa rin naman anila ang supply ng tubig gripo at hindi magkaka-water interruption, maliban sa iilang lugar. Pagkakataon na kung meron silang matataas na floors, baka hindi na makaabot doon ng ganong lakas yung tubig na dating na i-experience nila. Yung mga nawawalan daw ng tubig ngayon ay posibleng dahil lang sa maintenance work at walang kinalaman sa mababang level ng Angat. Pwede rin naman po tayo magpadala ng mga water tankers para lang mabigyan sila ng tubig habang itatapos natin yung ating mga repairs. Tugon din ng Maynilad ang water pressure management habang mababa ang level ng Angat, bukod pa sa pag-aayos sa pag-iimbak ng tubig at pagbabawas sa nasasayang na supply. Kaya makararanas din ang ilan nilang customer ng mahinang pressure ng tubig gripo o pagbabago sa availability ng supply. Nananawagan sila sa mga customer na magtipid ng tubig. Bagaman sumadsad sa pinakamababang level ng tubig sa Angat at nasa 150.90 meters kumpara noong nakarang linggo, posibleng umakyat na ito dahil sa mga pag-ulan. Lalo na pag nakarating na sa reservoir ang tubig na bumagsak sa paligid ng watershed area nitong mga nakaraang araw. Inaasahan po namin ng Saturday and Sunday, may mga pag-ulan pa tayo. Inaasahan po natin na aakyat po yung mga elevation ng mga major dams natin dito sa Luzon. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.
Tatlong araw na lamang bago magbukas muli ang sesyon ng Kongreso, nasusundan ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang kailan lamang nang halos hindi matiyak kung sinong Senate President ang makakasama ng Pangulo sa podium ng batasan para po sa SONA dahil sa agawan ng liderato. Sa huling paksa ng ating pre-SONA series, talakayin natin ang mga pagtatalo sa politika, ugat nito at epekto, at anong magagawa pa ng administrasyon. Tutukan yan sa special report ni Ian Cruz. May habulan. Putukan. Iyakan. Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Kantahan. Our country free. At mala Game of Thrones na rigodon sa liderato. Sa dami raw ng naganap ngayong taon sa Senado, biro ng ilan, para ka nang nanood ng Senate Flix. Pumasok ang taon na si Senador Tito Soto ang Senate President. Pero pagsapit ng Mayo, biglang sumulpot sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa na ilang buwan nang nagtatago sa gitna ng arrest warrant na inisyu ng International Criminal Court. This is the Senate! Ang pagdating ni Bato, naging susi para makuha ni Senador Alan Peter Cayetano ang Senate presidency. There are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change. Alan Peter Shram Cayetano. Hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment, hindi po. Pero 2 araw lang makalipas ng palit liderato, naging balang buong bayan sa sunod na nangyari. Nagkaroon ng sunod-sunod na pagbabago. Tatakbuhan kami dahil malakas ang mga putok. Nangyari yan sa gitna ng pagpugong. Naarestuhin ng NBI si De La Rosa at nataon din sa araw ng pag-transmit sa Senado ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. The Senate is under attack. Was under attack. Kasunod nito, si De La Rosa umalis sa Senado sa tulong ni Senador Robin Padilla. Opo, sasakyan ko po yan. Pero ilang linggo lang matapos ang putukan, muling nabawasan ang hanay ni Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering. Nang ipag-utos ng Sandigan Bayan ang pag-aresto kay Senador Jingo Estrada sa kasong plunder kaugnay sa kanya umunong pagtanggap ng kickbacks sa flood control scandal. Naging mitya ito ng muling pagpapalit ng liderato ng Senado nang si Senador Chis Escudero umanib sa panig ni na Senador Win Gatchalian na naihalal bilang acting Senate President. Pero dahil sa kwestiyon sa quorum, hindi kinilala ng grupo ni Cayetano ang liderato ni Gatchalian at ilang araw ding naging tanong, sino ba ang may kontrol sa Senado? Because ayaw nila pumayag, 2 Senado natin ngayon. There's only one Senate, the Senate of the Philippines. Sa gitna ng bangayan ng 2 panig, may mga nabimbing batas. Dahilan para magpatawag ng special session si Pangulong Marcos. At sa pagbubukas ng special session, bumulaga ang paglipat bakod naman ni Senador Joel Villanueva sa panig ni Gatchalian. Dahilan para formal siyang mailuklok bilang Senate President. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Tapos na ang deadlock, pero hindi ang tensyon. Lalo nang arestuhin din si Senador Rodante Marcoleta dahil sa mga tinanggap namang donasyon nung kongresista pa siya. Sa kabilayan ng pagtutol ng kanyang mga taga-suporta. Si Senator Escudero, I don't doubt him. Ang bangayan
tumawid hanggang sa pagpili ng magiging presiding officer ng impeachment court. Mas matindi ang nakataya, lalo't ang nililitis na si Vice President Sara Duterte. Pero paano ba nauwi sa ganito ang administrasyong tumakbo sa plataforma ng pagkakaisa? Ayon sa political analyst na si Professor Julio Tihanki, malaki ang epekto ng pagkalas ng bise sa administrasyon noong 2024 na lalong naramdaman sa 2025 midterm senatorial elections. Dahil nga nagkaroon ng split ang unit team alliance ng Marcos at Duterte, medyo humina, no? At for the first time in a long while, no, natalo ang administrasyon coalition, no? At kinapos sila sa numero. Ayon kay Tihanki, may tila alas na nagamit ang palasyo. Halos kalahati ng Senado ngayon ay politically compromised. May mga asunto na nakaamba sa kanila, no? Do you think may kinalaman ba ang impeachment trial ni VP Sara kung bakit talagang ganun na lang, ano? Parang merong talagang laban ng matindi sa Senate leadership. Oh yes, oo. Kasi kung sino ang Pangulo ng Senado ay may control din, no, sa agenda ng impeachment trial. Pero giit ng palasyo, walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos kahit sa palitan ng liderato sa Senado na nangyari sa special session. Ayaw niya agad manghimasok kasi nga mayroon tayong separation of powers. Nagpatawag ng session. Dahil yun naman ang hiniling. Binigyan po kasi ng pagkakataon ng Pangulo na sila mismo ang umayos ng kanilang problema. Sabi ng palasyo, sadyang may mga nagpapagulo lang ng politika. Yung gulo na to, nakaka-apekto to sa ekonomiya eh. Yung gulo na dulot nila, kapag naka-apekto to sa ekonomiya, isisisi na naman nila to sa Pangulo. Para naman sa kasalukuyang liderato ng Senado. Right now, we need to build trust, but not only me, but lahat kami, both sides, majority and minority. Everyone wants to move forward. At alam rin nila na hindi rin maganda para sa imahe ng senador na maraming bangayan, maraming politika. Tingin ni Tihanki, ang gulo sa politika ay hindi na lang tungkol sa termino ng Administrasyong Marcos. Ang major driver dito ay siyempre kung sino ang may advantage din, no, sa dadating na electoral cycle sa 2028. Magkakaroon to ng implikasyon hindi lamang kung sino ang uupong Pangulo sa 2028. May 2 taon pa sa pwesto si Pangulong Marcos sa gitna ng mas mataas na rating ni Vice President Duterte kumpara sa kanya. Sabi ng eksperto, kailangang makapaglatag ang Pangulo ng mga programang pabago sa pagtingin sa kanya ng publiko. At ang mga dati nang ipinangako, mahiya naman kayo. Kailangang matupad niya. Kailangan niyang ipakita na siya ay in control at i-consolidate din niya ang kanyang political coalition, political alliances. Meron naman mga specific na policy at mga political action na pwede niyang gawin para makabawi siya. Or else, pag hindi niya nagawa ito, magiging lame duck na siya. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, pinagsasaksak ang isang senior citizen sa kanyang bahay sa Caloocan. Ang motibo ng krimen, pagnanakaw. At nakatutok si Mariz Umali. Ang payak at payapang tahanang ito sa Caloocan, minansyahan ng karahasan. Pasado 9:00 ng gabi, Linggo, nang wasakin ng isang lalaki ang nakalock nitong pinto at walang awa niyang pinagsasaksak ang 69 na taong gulang na babaeng nag-iisang nakatira roon. Pero ang biktima, pilit na tumawag sa kapatid gamit ang telepono. Nakatawag siya sa landline doon sa bahay ng kapatid ko. O tapos? Yun ang salita na hindi halos maintindihan. Papuntahan ako dito. 2 ulit daw po inulit. Papuntahan ako dito. Dinatnan siya ng 2 pamangkin na halos lupaypay na sa garahe ng bahay. Puro po dugo. Dugo ang duguan, magulo po yung bahay. Maraming dugo sa lapag.
Nagkataon ding may nagpapatrulyang pulis. Timing na timing, pagkakita nila sa kapatid ko, ayan na rin yung patrol car. Madalian pong isinakay ang kapatid kong nabiktima, isinakay dahil yung mga pulis po, sila ang naghatid na sa hospital. Hinala ng pamilya pagnanakaw ang motibo sa krimen. Hindi ko sasabihin na merong may galit sa kanya kasi napakabait po niya. Matapos pong makapaglinis at tingnan kung anong mga nawawala, cellphone po at saka pera doon sa handbag niya. Yung ano po niyang pera is 25K po. Suspect na ngayon ang isang construction worker sa katabing construction site, bagaman at large pa. Na-retrieve yung cellphone a few hours. Cellphone ng kapatid niyo? Oo, na-retrieve po ng mga pulis. So maybe doon sila nagkaroon ng lead sa person of interest siguro. Sumuko ka na, napakabait ng taong sinaktan mo. May nakita ring flashlight at kutsilyo sa crime scene na hindi pag-aari ng biktima. Bukod sa mga saksak, may mga bugbog din sa mukha, mata, ulo at bibig ng biktima. Napakasakit dahil ito trauma po sa pamilya, hindi lang sa kanya. Patuloy ang pag-recover ng biktima sa ospital. Ang mga investigador naman may leads na raw at patuloy ang manhunt operation sa suspect na nananatiling at large. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Tiniyak ni US President Donald Trump kay Pangulong Bongbong Marcos na ilalapit nito sa susunod niyang pulong kay Chinese President Xi Jinping ang mga alalakinin o yung concerns ng Pilipinas ukol sa China. Isa yan sa mga napag-usapan ni Trump at ng Pangulo sa isang phone call. Kasunod yan ang pagbisita sa palasyo ni US Secretary of State Marco Rubio kung kailan ibinalita ng Pangulo ang mga nangyari sa West Philippine Sea. Tinalakay din ng dalawang leader ang usapin sa ekonomiya at seguridad. Papatawa ng panibagong 12.5% na taripa ng Amerika ang mga inaangkat nilang produkto mula po sa Pilipinas. Ang desisyon ay dahil sa bigo umanong pagpapatupad ng Pilipinas ng hakbang para pigilan ang pagpasok ng mga produktong gawa ng forced labor. Inanunsyo yan ng Office of the United States Trade Representative kasunod ng ilang buwang investigasyon. Muling makikipagnegosasyon kaugnay niya ng Pilipinas, ayon po yan kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Ayon naman kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque, patuloy na makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Amerika para ipakitang mayroong mahigpit na patakaran ng Pilipinas laban sa forced labor alinsunod sa International Labor Organization's conventions. Yan din ang idiniin ng palasyo bagaman iginagalang ang desisyon ng Amerika. Inabisuhan na rin ang Amerika na may nilagdaan na kahapon na Joint Administrative Order para magtatag ng mekanismo para pigilan ang kalakalan ng mga produktong nilikha dahil sa forced labor. Haharap sa bagong pagsubok ang napiling top 9 finalists ng The Clash Teens. Yan ang collab bosesan kung saan makakasama nila ang ilang The Clash champions at runners-up. Makichika kay Athena Imperial. I hear it, pero I need to see it in your eyes. Siyam na lang ang natitirang maglalaban-laban para sa titulong The Clash Teens Champion. Ang top 9 na kinabibilangan ni Beza Trestiza, Bien Opeña, Chloe Tiglao, Hannah May, Inigo Badillo, Kay Gabunada, Luis Bersalona, Martin Miguel, at Violet Santa Cruz. Muling sasabak sa bagong round ng kompetisyon ang collab Bosesan. Sa round na ito, hindi lang sila mag-isang lalaban dahil magbabalik din sa The Clash Arena ang ilang The Clash champions and runner-ups. Kabilang sa excited na magbabalik sa The Clash ang first ever grand champion na si Golden Cañedo. Pagaling ng pagaling, badagulan talaga. Ganon. Ganon yung nangyari. Ang daming seasons pero mas nag-upgrade, mas mahirap yung competition po. Ganito rin daw ang nararamdaman ni Veiled Cup Grand Champion and The Clash 2025 first runner-up Arabel de la Cruz. Nakikita ko din kasi kung gaano sila ka-committed sa sa performance nila, sa kung paano sila lalaban sa competition. So, parang nakita ko yung dating yung batang ako.
Handa na rin daw makipag-collab with Teen Clashers, sina The Clash 2024, and third season grand champions na sina Naya Ambi at Jessica Villarubin. Super excited ako and at the same time masaya kasi babalik ako sa Clash Arena kung saan nagsimula yung journey ko. I'm very excited to see this young teens na syempre gusto ko sila makita in person, kung paano sila mag-perform in person. I can sense their determination. Kasi pag bata talagang on fire ka pa sa yun sa pangarap mo talaga, nagigil ka na makuha. And that's a good sign. So, very excited to see them perform and to collaborate with them. Siyempre, hindi rin daw mawawala ang kaba ayon kay Season 1 finalist Garrett Bolden. I'm super blessed and excited as well, and bumabalik yung kaba. Yung kaba ng parang clasher talaga ako noon before, parang ako yung kumukompete. Kaya asahan na raw na mas matitinding performances ang inihahanda ng The Clash Teens and The Clash Graduates. Natiyak na magpapahirap sa magiging desisyon ng Clash panel na sina Jillian Ward, JL Torreliza at Christian Bautista. Marami silang may co-contribute at I'm sure na sa galing at experience ng ating Clashers, ang Teen Clashers, masasandalan talaga sila. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings!